Wakas nga mga mare, nabili na nga rin natin yung itik nung nakaraan. Kaya naman, talagang napakaingay na nga dito mga mare tuwing umaga. At eto nga si tatay, medyo okay-okay na naman nga. Kaya ayan nga mga mare, tingnan nyo naman, galang-gala na naman. Mas nagkakasakit nga siya lalo mga mare kapag nga nakahiga lagi. Kaya naman eto't sumama nga para kuhanin nga tong itik. Pero sabi ko nga, wag na nga mga mare magbibilad. At yun nga, inalis niya na nga rin yung paninigarilyo. Nagkikendi na nga lang. Kasi nga, bumagsak din talaga yung katawan niya mga mare. Paano ayaw magkakain, natatakot. At eto nga mga mare, yung itik, hirap na hirap silang huli. Halit 64 nga daw to mga mare. Kaya na medyo marami-rami na nga rin ito. Ngayong araw na nga rin to dadalhin sa bukid. Kaya eto't nagdala na nga rin sila ng sako. Dito na nga lang mga mare ilalagay para sa ganun hindi mawala. Kapit lang naman to sa bukid natin. Kaya naman hindi nga sila mga mare mawawala ng hininga. Kaya tiyak doon nga mga mare sa bukid natin ay napakaingay na doon tuwing umaga. Kasi napakaingay nito tuwing umaga lalo na kapag gutom sila. Dahil ganyan na ganyan nga mga mare yung inaalagaan nga ni tatay noon. Dahil naikwento ko na nga rin sa inyo na si tatay ay nag-alaga nga ng itik noon. Kaya naman alam na alam ko nga. Isa nga sa pinakagusto ko pag pupunta nga kami sa pastulan, nakakapulot kami ng itlog. Kasi 'di ba yung mga itik kung saan nga lang sila datna ng pangitlog ay doon sila mangingitlog. Kaya dati nakakalibre talaga kami ng ulam dahil nakakapulot kami. O 'di ba ang bilis-bilis nga nila at sa wakas nga mapapakawalan na nga dito mga mare sa kulungan nga natin. Buti na nga lang talaga nakahingi nga tayo ng dayami kaya tiyak na matutuwa nga itong mga itik kasi mahilig sila sa ganito. Minsan nga gumagawa pa sila na parang pugad para doon nga mangitlog. Tinan nyo naman tuwang-tuwa nga din sila. Ewan ko na lang talaga mga mare kapag hindi patungon ng itlog dito. May nalalaman pa nga silang palipad-lipad dyan oh. Kala mo nakawala nga sa bagong hawla nga nila. Isa nga sa nakakatuwang kaugalian nga ng mga itik, grupo-grupo sila mga mare pero minsan may mga pasaway nga din. Kaya ayun, napupunta sa kawali ng kapitbahay. Kasi nga mga mare, diba kapag nga kumakain sila, grupo-grupo, kapag umuwi, grupo-grupo din. Pero hindi talaga maiwasan na may isang ang itik na kumakawala sa grupo nila, kaya ay nawawala. Eto nga si tatay, sinira na nga rin mga mare yung sako, kasi nga syempre parang nga mabilis nga mapakawalan to. Hindi ko nga natanong kay tatay kung ilan nga ang babae dito mga mare. Ang mga itik ba mga mare, kailangan ba may lalaki para mapangasawa nila o sa pagkain nilang nangingitlog? O diba, may panibago na naman nga si tatay mga maring investment kasi nga mahilig yan magpakain ng manok. Tanan yung manok niya. Exercise na nga rin niya mga mare pero pinagbabawalan na nga rin namin siyang magbilad. At eto nga, for the lugaw na nga sila pagkahatid nga din nila ng itik dun nga sa bukid. Matapos nga nila dun, nadaan nga dito sila tata at nanghingi pa nga ng kamansi. Saktong-sakto nga to mga mare, napakasarap nga nito gataan. Matagal-tagal na rin talaga na hindi nga kami nakakain ng ganito kaya naman sakto nga ito. Isa nga to sa napakasarap na gulay mga mare, kung pwede nga lang magtanim nga rin tayo nito, bakit hindi? Kaya lang hindi ko nga alam mga mare kung gaano katagal tumataas nga yung puno nito. At eto, bumili pa sila ng batya para nga sa mga baby ay sa itik. Aba, eto ang dalawa mga mare, nagtandem na nga sa pagluluto at nag-request nga rin sila ng ganito nga do'y ulam. Bale, nabasa kasi dun mga mare ni Pangit na pwede nga daw ipirito yung tilapia tapos isisigang. Kaya naman nagtulungan na si mama sa kasi Pangit. Totoo lang, hindi nga dapat sila magbibideo pero napansin daw nila na parang ang ganda nga ng tandem nila kaya nag-video na nga rin si Pangit. Nung mga oras nga na to ay tulog pa nga yata ako nito kasi nga ay talagang puwet na puwet nga ako kay Gail. May mga araw na rin kasi talaga na namumuyat na nga siya. Oras kasi mga mare talaga na hindi nga siya makatulog o kaya naman ang bilis niyang magising. Ganun nga siguro talaga pag baby at eto nga si mama nagprito na nga rin dito. Ipiprito muna nga yung tilapia bago nga natin isisigang kasi pwede nga daw yung sabi sa comment section. Kumbaga maiba naman nga mga mare, hindi na nga puro sigang. Sigang nga ito pero at least prito naman. At eto nga umiyak na naman po si Gael. Kinuha ko lang po talaga yung opportunity para sa ganun makapag voice over. Rinig talaga na galit na naman yung baby. Paano kakadedi lang nga nito at gutom na naman. Kaya ayun mga mare, kinuha ko na muna nga. Kapag tulog lang din kasi siya, ako nakakapag voice over o kaya nagagawa yung mga bagay na hindi ko nga nagagawa pag gising siya. O siya, ito si tatay, pinakain ko na nga rin para makainom na nga rin ng gamot. At syempre, ito nga sila kayo Noli kasi kararating nga lang din nila. Pagkatapos nga, launa umalis na naman nga sila. Nagbayad na nga rin si Pangit mga mare nung itik nga na binili nga natin. At dahil sobrang excited nga rin ito, ay pumunta pa nga dito mga mare. Napakalayo talaga ng binilihan nila sa Plaridel pa nga. Manalatang excited nga mga mare sa bago nating itik. Talaga namang pinuntirya na nga agad nila yung pangingitlog. Dahil nga malayo yung Plaridel sa atin, kaya naman 2 sako na yung kinuha nga nila para hindi na nga rin tayo pabalik-balik. Hindi ko pa nga alam kung gaano nga katagal nga ito mga mare makakain nga nung itik. Siguro sa pangalawang pagbili nga natin
malalaman na nga natin mga mare. Kaya sa wakas eto't nakarating na nga rin sila, hinakot na nga rin nila. Di na nga lang gulay mga mare yung aalagaan nga natin dito, kundi may itik na nga rin. O diba, habang lumalaki yung mga gulay natin, meron nga din tayong pinangingitlog nga na itik. Sa totoo lang mga mare, napakasarap ng ganito dahil nga syempre kahit papaano nakakatipid na tayo sa itlog. Kung dati nga nakakabili nga tayo ng 4 isang itlog, pero ngayon mga mare nasa 10 na ata, 12. O diba, ang laki na talaga ng tinaas nga ng bilihin ngayon. Kaya sa panahon ngayon talaga, kapag isa lang ang trabaho mo ay napakahirap talaga mag-budget. Sabi nga dapat nga daw 2 o higit pa nga yung magiging trabaho mo para makasurvive araw-araw. O siya, eto nga mga mare, pinasok na nga rin nila dito, baka nga mabasa pa. Dahil maya-maya lang ay papakainin na nga rin nila bago nga sila umuwi. Buti na nga lang din ay meron nga tayo dito mga maring kubo, kaya kahit papaano ay meron nga lagay ng feeds. Ito nga si tatay, malakas-lakas na naman nga mga mare, kaya ayan, tingnan nyo naman, nag-aasikaso na naman nga ng mga halaman niya. Siguro na-miss niya nga rin mga mare yung mga tanim niya dito, kaya naman ayan, at binisita na nga niya. Pero buti na nga lang talaga, wala na rin ngayong araw kasi nga mga mare, hindi nga na pwede si tatay maarawan ng gusto, lalo na kapag materi. O siya, ito't nagpapataba na nga rin pala sila para tuloy na nga sipaglaki yung mga mare itong tanim natin. Mabilis lang din naman talaga yung oras mga mare, kaya sa susunod makikita nyo meron na nga itong bunga. Mga nakasubaybay nga mga mare, natutuwa nga sila at nakikita na nga rin nilang malaki itong mga tanim natin. Marami nga rin pala nagtatanong kung nasan si JM, nasa bahay na nga nila mga mare. Umuwi muna nga mga mare kasi dito lang naman din yun sa may Hagonoy, malapit lang naman dito. Siya, eto't si Pangat magpapakain na nga rin dito mga mare ng itik. Eto nga si Umin, ay tuwa pa dito sa ibabaw nga ng feeds. Na ditong isang kaban si Mamang Pale mga mare, kapag napakiskis yun, kukunin natin yung darak kasi halo natin dito para makatipid din tayo. May kamahalan din kasi yung feeds na to mga mare, pero kapag may darak mas tipid nga. Meron nga lang dito malilit mga mare na suso ay pwede nga ayun. Kasi nga sa bukid dati nga lang din ang kinakain. At eto nga mga mare, dahil wala pang gulong kaya ito muna nga. Naninibago pa rin siguro itong mga itik mga mare kasi parang takot na takot pa nga, pero nung nakita yung pagkain, tingnan nyo naman tuwang-tuwa. Maganda sana nga mga mare kung may gulong kasi mas bilog nga yun, tapos makikita mo nga silang pila-pila dun kaysa ganito. Kaya lang wala nga silang mahanap na gulong. Ito muna pansamantala at hindi pa nga rin sila dito nakagawa na pwedeng pagswimingan ngayon nitong mga itik. Meron pa rin kasi dito ang hollow block, graba, buhangin, kaya pwede nga. At eto nga si Pangat, may pasukat-sukat pang nalalaman dito. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.